Ito na rin ang rock balancing. Halina tuklasin ang sining sa likod ng rock balancing. Hi, ako si Ildefonso Vista. My friends call me Boboy. Isa ako sa founder ng Rock Balancing Philippines. I'm a gardener. Ano ang Rock Balancing Philippines? Rock Balancing Philippines ay isang organization na ang advokasya ay tungkol sa balanse ng buhay at ng kalikasan. Paano? Saan? At kailan ito nagsimula? Ang Rock Balancing Philippines ay nabuo noong 2010. Bali, after a year ng bagyong Ondoy, at saka namin binuo ito. Noong una, nagbabalance lang kami ng bato sa mga backyard lang para pang sarili. Pero sa bandang huli, dito namin naisip na ito pala yung naging regalo sa amin ng kalikasan kung saan napapasaya yung damdamin namin, sumisigla dahil nakakagawa kami ng mga bagay sa nakakaiba. Ano nga ba ang rock balancing? Ang rock balancing ay isang form of art or isang form of meditation. Iba't iba depende sa gusto mag-interpret nito. Ginagawa ito nung unang panahon bilang simbolo lang or sign sa mga trails katulad ng mga mountaineers. Pinagpapatong-patong ang bato dun sa posisyon na kung saan nila gustong papuntahin yung mga kasamahan nila. Pero habang tumatagal ang panahon, merong mga tao na nag-iba't iba ng form ng rock balancing. Kung dati tinatawag na rock stacking lang ito, ngayon ito ay tinatawag na rock balancing dahil ipinapatayo na ang bato sa iba't ibang posisyon na kung saan mas imposible ng tingnan. Paano ito naging isang uri na sining? Art form. Ang rock balancing ay naging art form. Kung tutuusin, lahat ng bagay na ginagawa natin, it's a form of art. Sabi nga nila, ikaw ba ay artist? Kahit ikaw, halimbawa tatanungin ka kung artist ka ba? Oo, dapat sagot mo, oo, artist tayong lahat. Kasi ang pagiging artist, sinasabi nila na ito ay ginagamitan ng isip pero nagmumula sa puso. Meron ang bawat isang tao na pamamaraan or merong isang bagay na ginagamitan niya ng isip at buong puso niya ang ginagawa iyon. At yun yung form of art para sa kanya. Pero hindi nila kino-consider na art ito. Kung pag-iisipang mabuti, lahat ng tao ay artist at lahat dapat kailangan lang kisingin natin yung creative side natin. Bakit mo pinili ang rock balancing? Sa art naman, hindi mo pinipili, halos hindi mo pinipili eh. Kung saan ka talaga nag-e-enjoy, yun ang gagawin at gagawin mo. Hindi importante dito kung ano yung magiging pakiramdam ng ibang tao. Ang pinaka-importante dito ay kung ano yung nararamdaman mo sa ginagawa mo. So, yun yung dahilan siguro kung bakit itinuloy ko yung art of rock balance. Paano ba ito ginagawa? Sa pagra-rock balancing, kung tutuusin, hindi technique ang kailangan. Ang kailangan mo ay disiplina, determinasyon, at yung focus mo dun sa bagay na ginagawa mo. Unang-una, ang bato, syempre, hanggat maaari kung magsimula ka sa maliliit. Huwag mong umpisahan agad dun sa mga malalaking bato katulad nito. Kasi delikado rin na maipit halimbawa ang kamay nung ito nga, naputol yung daliri ko. Joke lang, pero ang natin dito, importante pa rin yung safety sa rock balancing. Sa lahat ng bagay na gagawin natin, unang-una yung safety at kailangan may respeto tayo dun sa bagay na ginagamit natin. Sa pagbabalance naman, hindi naman ibig sabihin na bato lang ang pwede mong gamitin na materyales. Yung Rock Balancing Philippines, isa tong grupo, pero kung ako ang tatanungin, ang tawag ko dun sa form of art is environmental art o land art. Hindi lang yung bato ang pwede mong gamitin para ibalanse. Pwede kang gumamit ng iba't ibang mga bagay na nanggaling sa kapaligiran. Halimbawa, mga sanga,
Pwede rin yung mga makikita nating kalat, yung mga bote, ganyan, pwede nating i-balance yan. Nasa sa atin na kung paano natin ipapakita yung creativity natin para maipakita yung balance ng isang bagay. Saan ito maaaring gawin? Ang rock balancing, pwede namang gawin kahit saang lugar, pero hindi lang kasi yung safety natin na gumagawa yung kailangan nating consider. Dapat i-consider din natin yung safety ng mga tao na nasa paligid natin. Kung halimbawa gumawa tayo ng isang installation sa isang lugar, sa bandang huli kailangan tanggalin din natin to kasi once na may lumapit dyan, yung mga bata, paglaruan, pwede silang maipit. So kung iisipin mo, pwede ba? Pwede naman. Ang kailangan lang siguraduhin natin na ligtas to para sa lahat na nasa paligid. Iayos mo muna yung pagsisimula ng pinakang installation. So ngayon, gagawa ko ng iba't ibang klase ng balance rack. So may 4 na klase. Yun yung rock stacking, kung saan nagsimula yung lahat na pinagpapatong-patong lang ang bato. Pangalawa yung pure balance na tip to tip. Tapos counterbalancing, na ang nangyari, may isang bato na parang malalaglag sa isang side pero kinontra ng weight nung nasa ibabaw. Tsaka yung freestyle. Yung freestyle yun yung panghuli na gagawin ko na lahat ng bato gagawin. Rock stacking. Sample ng rock stacking. Sa rock balancing, may paraan para magkaroon ng balance. Once na pinatong mo yung bato, meron tayong hindi nakikita ng parte doon na tinatawag na 3-point. 3-point yung idea ng tripod, di ba? So, tripod, mas matibay. Every time na ginagamit ang tripod sa ganitong bagay, kahit ang pyramid or pyramid, apat, di ba? Pero yung tripod na matibay ang tayo, may stability yung rocks or kahit anong bagay kung nilagyan mo ng 3 siyang paa kesa yung 4. Yung 4, magkakaroon pa siya ng pagtatalo na yung isang side medyo mababa, yung isang side medyo mataas. Pero kung 3 lang, nagkakaroon siya ng balance. Doon nagkakaroon ng lock na tinatawag na hindi natin nakikita. Halimbawa, 2 maliit na bato, pinatong mo. So naglalak ng kanya yun, ang kailangan mo lang i-guide lang yung stone. Pag i-guide mo yung stone, bigla siya titigil. Kailangan alam mo kung kailan ka mag-let go, parang sa relationship. You have to learn when to let go. Pero pagka hindi na talaga kaya, huwag nang pilitin. So ito yung 3-point na tinatawag. Para lang magkaroon ng stability. Rock stacking to, isang form of rock balancing na ginagawa nun pa. So nagkaroon ng stability agad. Kasi ang first ng rock balancing, ang basic is stability ng base. Kailangan laging stable ang bawat pinapatong mo. Pero pagdating sa counterbalancing, hindi kailangan stable yung pinagpapatungan mo. Yung isang bato na nasa ibabaw na nagbibigay ng counter. So this is rock stacking. Pinagpatong-patong mo lang ang bato, kahit ano, pwede. So yan yung pure balance. So tip to tip, kung iikutan nyo siya, hahanapin nyo yung pinakamanipis na parte, doon yung makikita yung pagkakabalance na. Ibig sabihin, yung buong bigat ng batong yan, nandun sa kantong yun. Yun lang yung idea niya. Ito pa lang, pinakikiramdaman ko na yung bigat na kakailanganin nito para hindi siya bumagsak dito. So yan. Kailangan alam mo na yung weight na gagamitin mo.
counterbalancing. So, ang ano niya, nagtutulakan lang sila para mag-form ng parang tinatawiran. Yung balance rock, parang isang simbolo to na walang permanente sa mundo. Halimbawa, nakabalanse yung bato. Anytime, pwede siya bumagsak, di ba? Kapag bumagsak siya, yan yung mensahe para sa nature at saka sa sarili mo na hindi mo kailangan mamroblema anytime na magka-problema ang lahat or mawalan ka ng kinikita or nasira ang iyong pamilya. Anytime kasi pwede kang bumalik. Anytime pwede mong itayo uli yung bato mo. Stage by stage, tatayo ka. Ganon din ang buhay natin, ganon din ang kalikasan. Hindi natin pwedeng sabihin na mahirap nang ibalik ang balanse ng nature. Kung hindi tayo magkakaroon ng focus, determination at discipline, hindi natin magagawa to. So kailangan natin magsimula sa sarili natin. Yun yung balanse ng sarili bago natin ibalanse ang nasa paligid natin. Sa mga gustong makakita pa ng iba't ibang mga ginawa namin sa Rock Balancing Philippines, you can visit us at you can like us on Facebook, which is Rock Balancing Philippines Journey for Nature. Meron ding iba pang page, yung Environmental Art, Ivy Vista, and yung Leyan Art, Balance Rock Sculpture. So, kita-kita tayo doon. Meron din sa Twitter and Google. Thank you.